Ito po ang ating panonoorin. Shock ang lahat. Grabe to, tinuro na just now. Breaking news, Kong Libiste, bumwelta na. Ito, marami nang naiinis ng mga buhaya dito kay Libiste. Si Libiste ang hinahanapan nila ng butas imbis na yung sinusumbong ni Libiste. Ewan ko ba, basta buhaya talaga, no? Walang kabusugan yan Panoorin na ho natin ito ng sabay-sabay. Kung trip nyo na may kasamang reaction video, isa munang munting paalala. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, maraming salamat sa Fiber ni Juan. Ito na, i-play na po natin. Finally, malalaman na ng publiko ano po ang laman nito. Pero tinanong niyo po, Kasi masyado nang matagal We want to know the Cabral files. Ano ba talaga, sino ba talaga ang involved dyan? Tell it all. Sigurado kasi ako, pasensya ka na Congressman Libiste kung medyo duda ako. Sigurado kasi ako, napipigilan niya ni Lacson na ilabas. Sana wag ka magpapigil. At kung pinigilan man, sana sabihin mo sa publiko. Or else, para ka na rin kinain ng sistema. Pero ako naniniwalang hindi. Dahil based sa mga karakter mo, mukhang talagang paninindigan mo at tatayuan mo ito kahit anong mangyari. Ayun ang maganda rin. Narito ang Balitang Pinoy TV. Tsaka alam nyo kasi nakikita ko na rin na para bang ang tagal na masyado. Kumbaga nung sinabi niya yon, ewan ko kung kailangan pa ba ng tamang pagkakataon para sabihin niya ng, papupubliko ba? O sa korte ba? O kung saan pa man. Pero kasi pag tumatagal, mahirap na baka mapanis. Baka maunahan o gawa nila ng iba't iba pang kaso. Kasi nga pag may kaso ka, paano kanila paniniwalaan? Di ba ganun daw yon? Mahirap na, kaya dapat ilabas niya na. Alam mo, naintindihan niyo ibig ko sabihin, hindi ho siya yung barumbado lang na parang sigadon, yung ganung style. Hindi ho siya ganun. Pero, grabe ho yung mga revelasyon niya. Talagang aaray ka, ika nga. Minsan, mas tumutusok ho yung ganyan. Mas tumutusok ho yung ganyan seryoso, tapos i-reveal mo talaga yung mga nalalaman mo na katiwalian, at the same time yung iyong panawagan na maging transparent. Di ba? Napakaganda nung kanyang simulain at mapakaganda ng kanyang mga inire-reveal. At dahil nga po dyan, marami ho ang nayanig. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood. Yan, ako na magsasabi niyan, para kay Sir Banat Bay. Alam niyo po mga kapatid, bawat panonood po ninyo, isang pindot lang ho ng like, napakalaking bagay ho sa amin. Parang magiging ugali nyo na, makikisuyo lang, makikilambing. Wala naman siguro mawawala. Kasi pag pinindot nyo yan, kahit papano, babalik po yung sigla ng aming mga channel. Marami po kasi sa aming mga vlogger, parang nawala sa algorithm. Ewan ko kung bakit nagkakaganon, pero sana, isang tulong lang, isang like niya. Isang pindot lang yan. Malay mo bumalik. No? Okay, tuloy po natin 52%. Nasa camera ka? Answer by yes or no, or you will be contempt. Easy. Gago. Easy lang. ay sana Alam mo kaya gusto ko ito itong batang to. Sa totoo lang, sayang nga hindi ko siya na-meet nung nag-guest siya sa Vox Populi. Kasi tayo po ay nasa bakasyon na. Sana magkaroon tayo ng one-on-one interview dito sa bata na to. Kung meron po kayong sana ma-interview natin to ng one-on-one. Talagang babanatan natin to. At eto, pag-usapan pa natin. gulatin na lang natin sila kung darating ako o hindi. Naku, gulatin. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, meron siyang, ano ba yun? Meron siyang pasabog, di ba? Yun pala yung Gcash ni Anharot kung gusto niyo daw magbigay kay Anharot. Gago. Hindi, yan yung nung panahon na Noche Buena ni Banat Bay, di ba? Yung mga binibigyan natin ng Noche Buena. Babalik ko natin yan, isipin natin. Baka naman ang pwede nating ibalik, at si Anharot pa rin ang ng bigayan is yung pa-Valentine ni Banat Bay yan, para may pandate kayo. Pero okay, dahil tinanong niyo ako, gusto ko talaga, basta papayagan ako, pupunta po ako. At ako po ay nakatanggap naman po ng imbitasyon. Oops, wait. Take note. Take note. Siya nakatanggap ng imbitasyon. Imbitasyon, okay. Pero, bakit si Romualdez hindi ini-invite? Lacson, makinig ka ng mabuti. Yung pautot mo, yung dahilan mo, na kesyo sinasabi mo parliamentary courtesy kaya hindi ini-invite. Ano to? Bakit in-invite nyo si Libiste na isang congressman at si former Speaker Romualdez ay isa na lang ding congressman, ay bakit hindi mo imbitahan? Oh. Napapagalataan tuloy ikaw?
Hindi, di ba? Logic says, the conclusion should be, pareho silang congressman, si Libiste merong i-reveal, kaya mo inimbitahan. Si Romualdez inaakusahan, bakit hindi mo imbitahan para mabigyan ng pagkakataong sumagot? Oo nga, no? Dapat ganun sana. Oo, tama. Invitation lang naman eh. Hindi naman pepuwersahin. Kung ayaw, Oo. that's what you call parliamentary courtesy. Kung ayaw, Kumbaga, kahit pa paano, may pagtanggol niya sarili niya. Ang ginawa niya, nag-resign sa di ba? Kung talagang wala siyang kasalanan, ba't ka nag-resign doon sa pagiging speaker? Magpapaliwanag ka lang naman, inaakusahan ka. Kung wala kang kasalanan, ba't resign ng mo? Tapos magiging hero ka pa? Nag-resign ka lang, hero na. Grabe naman yun. Halimbawa, pinagbibintangan ka, ito, ganito kasalanan mo daw, di umating ka ng mga hearing. Patunayan mo na hindi ka talaga kasangkot. Ganun lang naman yun, bakit resign? Diba? Isipin nyo nga yun, mga kapatid. Tama bang pag-iisip na magre-resign ka? Tapos, sinasabi ng iba, hero. Hula ko lang, opinion lang to. Baka naman naambunan kasi kayo, kaya nyo pinupuri-puri yan. Mas mahal nyo yan kaysa sa taong bayan. Diba? Tuloy tayo. wala tayong magagawa. Kasi congressman siya, kayo senador, equal branch naman kayo. But Tama. the point here is dapat inimbitahan. Ngayon, si Oo nga, Libiste, kung ayaw niya pumunta, hindi siya pupunta. Pero inimbitahan, di ba? Ayun. Pero buti na lang din, sabi niya, pupunta siya. Bulagaan talaga to. O Ayun. yari, maiit bulaga si Soto dito, yari tayo dyan. Ang delikado doon, mga kapatid, hindi nila mapaghahandaan si Libiste. Kasi yung iba pagka may ibubunyag, di ba? Wala silang alam doon po sa Cabral Files, di ba? Wala silang ka-idea kung anong ibubulaga. Kaya nagkakaganyan ho sila. Di ba? Tuloy tayo. At ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga nananawagan para sa transparency sa paggamit ng pondo ng bayan, higit po sa lahat kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Dahil yung mga ginagawa niya po talaga ay para sa bayan. Marami pong mga natatamaan sa mga Blue Ribbon Committee hearings na ito. Maraming may gustong Doon sa party na yon, Kong Libiste, I disagree. Hindi Ako para din. sa bayan si Lacson. Tigil na natin yan. Ako din. Siguro kahit ang tagal niya nga bago niya sabihin Hindi niya alam kung paano niya, naghahang siya Tapos bandang uli, para sa bayan. Ganun na lang. Para yan protektahan si Romualdez. Oo. hindi na matuloy ang mga Blue Ribbon Committee hearings na ito. At despite all of those who would want to keep the truth from the public, the fact na ipinagpapatuloy pa ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang mga Blue Ribbon Committee hearings ay isang gandang patuloy. Bakit kaya siya naiiyak, no? Hindi, we have to, Naiiyak ba siya? to understand. Dito, may part dito na medyo pinupuri niya si Lacson. Kaya May nga part dito na kino-compliment niya. I don't think it's an accident. Kasi itong batang to, pag nagsasalita, nag-iisip. Ibig sabihin, hindi siya bumibitaw ng salita na hindi niya pinag-isipan. Maganda nga dito sa tao nito, hindi to yung barbare. Talantin na yun, nagpo-post-post siya, iniisip niya, tama ba itong wordings na gagamitin ko. Dito, napakalinaw na pinupuri niya si Lacson pagdating sa dediretso ng hearing. Okay. Ang tanong, ito kaya ay seryosong pag-acknowledge? O ito ay Parang lang, parang uutuin niya lang. Hindi. na-psych niya si Lacson na dapat mong ituloy kung talagang para sa bayan ka o hindi? Di ba? Na seryoso ang ating gobyerno, lalong-lalo po ang Senado sa leadership po ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson para lumabas ang katotohanan sa paggamit ng pondo ng bayan. Sir, can you please clarify kasi sinabi niya about po. Sir, can you please clarify kasi sinabi po ninyo basta kapayagan kayo, you will go. Sino po ang dapat magbigay ng permiso po sa inyo? Okay. Ang usapan natin ay initially about the case that I filed on Yusek Claire Castro this morning. But I thank you for bringing up this topic because it is the real issue for public interest now. And I'm going to say some things now for the first time. Unang-una po, mula nung may nakuha kong mga files mula sa DPWH last year, marami ng mga nagsabi sa aking ina,
and in some cases pati sa akin, na gagawan ako ng mga kaso kung ilalabas ko ang mga files na ito. At para sa sarili kong kapakanan, tumahimik na lang po ako. Pero not least because of exemplary role models like Senate President Pro Tempore Ping Lacson, tuloy po tayong nagsasalita at naglalabas ng impormasyon tungkol dito. Ngayon, ang alam ng publiko tungkol sa files sa DPWH at tungkol sa mga DPWH projects ay tip of the iceberg po lamang. The public only knows the tip of the iceberg in terms of the projects currently being investigated by the DPWH. But I hope that the Blue Ribbon Committee hearing led by Senate President Pro Tempore Ping Lacson will increase the public's knowledge of what are really behind these files. And I defer to Senate President Pro Tempore Ping Lacson on doing so because I greatly appreciate also his and even Congress's statement that they will subpoena the Cabral files from the DPWH. And hopefully by doing this in the Blue Ribbon Committee hearing, Dito dapat wala nang atrasan, Lacson ha. Pinuri ka na ng todo-todo dito na ilalabas mo yung Cabral files pagdating sa Blue Ribbon. Oh. Pag nilabas ni ni Libiste, tinanggihan mo Libiste. Congressman Libiste, pagka tumanggi si Lacson ha. Kasi alam mo si Lacson, hindi ko alam kumakabig-kabig yun eh. Hindi ako, wala akong tiwala doon. Oh, magulong kausap yung si Lacson sa totoo lang. Magulo talaga, no? Alam nyo naman, dapat tapos na kasi yan eh. O kaya dapat nung nakaraang taon pa, tapos na dapat yung, na kumbaga naturo na, napatunayan na, nagkaroon na ng mga ebidensya. Alam mo, gumulo lang ang lahat yan eh, nung hindi na po si Marcoleta yung nasa Blue Ribbon. Magpasa hanggang ngayon, hindi po tayo makamove on dyan. Kasi nga, napakaganda ng daloy. Ngayon, nung dumating si Pink, tsaka si School Bukol, naganda leche-leche na. Yun po ang hindi ko nagugustuhan. Kaya sa pagkakataong ito, abangan nun natin yung susunod na ating panonoorin patungkol po dyan kay Libiste. Mukhang nilabas na ba o hindi pa nilabas? Alamin po natin yan. Alright! Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Siyempre, kailangan ko po ng inyong suporta, palike po ng ating video. Napaka-importante po na pipindot kayo ng like, no? Para naman kahit paano manumbalik po ang ating channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Oh my God, we're back again.